Pastor Noli, hindi ako aabutin ng isang oras, lalong hindi naman ng mga 35 minutes. Nasa una na po ako. Pero alam niyo mga kapatid, meron po ba kayong mga bagay sa buhay niyo, which is right now, if the resurrection we're celebrating right now will be just a celebration for all of us, and we go back to our houses, we go back to our livings, and we go back to our businesses and all our works tomorrow, that nothing seems to happen, there will be no idea for us, or there will be no principle in us who will say in our heart about God, parang wala namang katuturan ang kabuhayan ni Kristo. Pag hindi ko natin tinignan, that the resurrections empower us to witness, it empower us to let God. Pag may kagalit kayo, pag nakikita nyo, ang hirap po ng may kagalit, lalo na sa simbahan. Pag nakita nyo pumasok na simbahan, nandito na naman to. Oh, I love you with the love of the Lord. Di po ba? The resurrection must remind us we have to witness and we have to be empowered by God to let God reign in each one of us. Secondly, when we enter, we will experience transformation. When the open tomb is placed, when the open tomb are witnessed by the first people who has this eyewitness account, this comes to them. If they enter, and the story told us, when they enter inside the tomb of God, or the tomb of the Lord Jesus Christ, they experience transformation. Nung pumasok po ang mga unang mga babae, batbat sila ng kalungkutan, at ang nakita nila sa loob ng silid o sa loob ng libingang iyon, wala si Kristo, at naroon ang pinagdamitan mula sa kanyang kamatayan. Sila ay nabalot ng kakaibang bagay sa buhay nila. From being at loss in pain, then at large with joy. One of my series sermon at Napitan Evangelical Church, I have a series of sermon about joy. Joy is a thing, joy is a gift that God gave to us. Alam niyo po, itong kasiyahan, minsan hinahayaan natin nakawin sa atin ng kaaway. The whole context of Philippians is all about joy. Why? Because the writer of Philippians wrote the letter to the Philippians inside the jail. Nung pong sinulat ni Pablo ang Pilipos, siya ay nasa loob ng isa pong kulungan at nagpapayo siya na mag-alala kayo mga kapatid. At ngayon po sinasabi sa atin, when we enter the empty tomb of the Lord Jesus Christ, we will experience transformation. There must be a change in all of us. When you attend the resurrection service today, the Easter sunrise service, as you go home to your houses and to your work today, there must be a transformation in you. In Philippians chapter 3 verse 10, Paul mentioned the phrase, becoming like Him in His death. Ano po bang ibig sabihin niya? Kung titignan niyo po na mababaw, sasabihin niyo, ay, ayoko nito, mamamatay ako tulad ng Panginoon, ipapako sa krus. Di ba? Yan po na natin kaisipan pag binasa niyo sa Tagalog. Ay, ayoko nito, ba't mamamatay ako sa krus tulad ng Panginoon? Hindi po. Ang sabi po dito, becoming like Him in His death. Meaning to say, becoming like the attitude of Christ into His death. Kapag sinasaktan ka na, kapag ikaw ay inaalipusta tulad ng Panginoon, sasabihin mo, Ama, patawarin mo sila sapagkat hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Kapag sinisingil ka na ng Bombay, Ama, patawarin mo ang Bombay sapagkat lagi siyang dumadalaw. Kapag lagi na ho kayong natotorment ng isang tao sa inyong pamilya, na pagnan nila ni para pag laging hirap, Ama, patawarin mo sila. It is a challenge for all of us to be like the Lord Jesus Christ, in which this is the main objective of the purpose of Christianity is all about, according to Romans chapter 1 verse 20, in which we are called to be in the likeness of the Lord Jesus Christ. Naalala niyo po yun? Ang mga katagang tinawag tayo para maging katulad ng Panginoon. Kanina siguro, hindi pa tayo nagsisimula. Marami sa inyo ang nagre-reklamo. Ang tagal naman.
Kanina siguro, nung nandiyan kayo sa likod, marami sa inyo ang naiinip na. Panay natingin sa tinapay sa banda doon, di ba makakain? Ang ilan sa inyo, mamaya may outing ng pamilya mamaya, sana matapos na si Pastor. Napakahaba naman ni Pastor Eric manalangin. You know what? Christianity and the Easter must challenge us to go along more with Christ. To go more along with an extra mile as the Lord Jesus Christ is preaching to us. Napakahirap maging Kristiyano po, ano? Nahihirap kasi lagi ko tayong hindi nakakapit sa source of power. Third and the last point that I'd like to share with you this morning. When we enter, we will be filled with joy to proclaim. In verse 9, so they rushed back to the tomb to tell the 11. Upon witnessing the Lord Jesus Christ, or the tomb of the Lord Jesus Christ empty, they have a little time to investigate what had happened. Tinigan po nila, meron silang kaunting oras para hanapin. No? Naalala ko po yung kwento ng isa pong misyonero. Itong misyonero sa Papua New Guinea, siguro narinig niyo po ang kwento ito. At pangalawang beses na pong mauulit sa membro ng Lapindan ay nagtatanim siya ng pinya. At doon po sa Papua New Guinea, maraming mga aborigines, mga native, mga tribo. At kapag tumutubo na po yung pinya ng misyonaryo, ay dinanakaw nila. So nung tanim muli ang misyonary ng kanya pong pinya, ay inisipan niya ng paraan. Ginawa niya po ay nilagyan niya ng bakod. Naglagay siya ng mahayang bakod at mataas na bakod at may mga tusok-tusok para hindi mapasok ng mga katutubo. In his observation, nung nahinog po ang mga pinya, tinakaw na naman. Sabi niya, magbihira itong mga tao ito. Nakakarinig na nga ng salita ng Diyos, ayaw pang magbago. So nagtanim po ulit itong misyonero at nagtanim ulit nung tumutubo ulit yung pinya niya, nilagyan niya ho ng 3 German Shepherd na talagang matatapang. Sabi niya, ito na ang kalutasan sa problema ko. Lalagyan ko ng asong mababangis. Nang tumubo ang pinya at namunga, napansin niya po, ninakaw pa rin yung pinya. Kasama pa yung aso. Sabi niya, magbihira. So, ginawa ng misyonero, she went back to his home country and make a furlough for several months. Nag-aral siya at naintindihan niya na lalo bang tawag sa kanya ng Panginoon. So, pagbalik niya ho sa Papua New Guinea, nagtanim muli siya. Nung nagtanim siya ng maraming pinya, mas dinamihan niya ho. Ngayon, nung dinamihan niya yung mga pinya, nagbunga na lang po lahat. Napansin niya, ninakaw po ulit. Pero alam niyo po pagbabago, di na siya naglagay ng pader, di na siya naglagay ng harang, di na siya naglagay ng aso. Nagtataka po yung mga katutubo. Tumunta sila. Pagpunta mo nila doon sa nag-uusap-usap siya, ano nangyari kay missionary? Sabi, hindi na siya nagagalit. Sabi nila, siguro naging born again na. Nagbago na siya, nakakilala na siya sa Panginoon. So, nung kinausap nila yung missionary, sabi, bakit mo kayo hindi na nagagalit na? At ninanako pa namin yung pinya. Sabi niya, alam nyo, natutuwa ko sa Panginoon. Lahat ng buhalay ko, lahat ng meron sa akin, ibinigay ko sa Panginoon. Yang mga pinyang yan, sa Panginoon yan. Hindi na ako ninanakawan nyo. Kinabukasan, pagising ay binalik ko lahat ng pinya. Kasi sabi nila sa Panginoon na pala ito. You know what? The power of transformation. Pilit natin binabago yung iba. Tayo nga, di ba nagpapabago sa Panginoon? Pilit tayong mahayo, gusto natin mag-witness sa Panginoon. Yung simbahan nga natin, galit-galit tayo eh. Yung simbahan nga natin, ayaw natin sa pastor natin eh. So, when we enter, we will be filled with joy to proclaim. In verse 9, they rushed back to the tomb to tell to the 11. Nung kung bumalik sila sa bahay, bumalik sila kung saan nagtitipo ng mga apostol, sila ho ay nag-usap-usap at sinabi nilang, nakita namin, wala ang Panginoon. At sila'y tuwang-tuwa. In verse 11, you know what's their answer? The answer of those people who stayed on the house, these are all nonsense.
Walang katuturan ang sinasabi niyo. Sabi nila nung una. Pero nung pumunta ho sila doon sa empty tomb, God proved them wrong. They saw the empty tomb. Sabi pa nga po doon, si Pedro, talon ng talon sa kaliwat kanan ng bato, hinahanap ang Panginoon at tuwang-tuwa na nabuhay ang Panginoon. Alam niyo po, sa umagang ito, hinahamon tayo ng Panginoon that God, I will never prove you wrong. Proclaim in your life. Proclaim that you have received the power of the resurrection. Proclaim that Jesus resurrected from the dead, that Jesus has the answer for all the things in life that we have. Noong pong Huwebes Santo, kami po sa church, nagkaroon ng mahaba ang prayer vigil. Tapos, nagkaroon po ako ng konting initiative na magkaroon ng one-on-one prayer and counseling to finally see that the time is almost Good Friday in the morning. Sabi ko sa asawa ko, pag uwi ko, sabi ko, napakahirap naman pala ng ganun. Buong maghapon, tapos sakit ng balakang ko, makikinig ka sa tao, magagalangin kayo. Parang ang bigat nung pili mo, parang lahat ng problema nasa akin na ngayon. You know what? When I wake up the following morning, it was not just the same as how I sleep the last night. It is not the same because the power of God to all who claim and to all who have received it must bear in mind that it is working and it must give us power to do the same like the Lord Jesus Christ. In the name of the Father, the Son, and of the Holy Spirit. Amen.